that's fame, and fame and fortune. Pagka nandun na sila sa posisyon na yun, di ba, taas na posisyon na, hindi kontento yun. So, sisikat na naman sila. Dati silang mga boksingero, di ba? Dati mga sikat na atleta, pag nalalaos na, papasok sa politika. So, yung bang crave nila sa kapangyarihan hindi nawawala. And yun na tayo ngayon, normal na sa mundo ngayon yan. Ayaw nilang tanggalin yun sa buhay nila at crave nila yun. At pagkatapos hindi pa kontento, nasa posisyon, ano gagawin pa? Ay, hindi, at sapat itong posisyon, kasikatan, kailangan pera. Magkukurap pa. Amen? So, paalala sa ating Ebanghelyo. Ang pinaka-very good example dito ang ating mahal na Birhen Maria. Nakita nyo, very simple person. Pero tingnan mo, tinaas siya ng Diyos, binigay siya ng pagkakataon, siya mismo ang pinili niya para maging nanay ng anak niya mismo. Pero in spite of that, nakita mo, wala siyang masyadong sinasabi. Kagaya rin ni San Jose, no? Very, very soft-spoken. Wala kang marinig sa kanya, wala siya sinabi sa Biblia, even sa New Testament. Bakit? Ganon sila ka-humble. Ganon sila kasimple. Pero dahil sa kasimplihan nila, pansinin nyo, itinaas sila ng Diyos. And lastly, siyempre, walang pinaka mababa loob na pinaka dapat mataas kundi ang Diyos. Na may lalang ng langit at lupa, even universe. Kahit tingnan mo sa Facebook ng buong universe, grabe. Sabi ko, ganun ka makapangyarihan ng Diyos? What? Billions of stars pala, napakalit pala ng Earth. So, ganun pala kapangyarihan ng Diyos. Bakit anong ginawa niya? Napakababa. Napakababa siya. Napakasimpleng buhay. Isa siyang hari, pero nakita mo naman, wala siyang kaharian sa lupa, hinamak siya, he humbled himself. Pati sa kamatayan, he humbled himself. Pero pagkatapos yun, niluwalhati siya ng Ama sa langit. Kung ang Diyos, ang mahal na inatang Diyos, nagpakababa, bilang Diyos, mas matindi yun, bilang Diyos. Hindi kaya tayo mahihiya, tayo mismo na tao lang, na hindi pa ba tayo magpapakumbaba sa harap niya at sa lahat ng mga tao dito sa mundo? Paalala po sa atin lahat ng ating Ebanghelyo, mahiya naman tayo. Ay kasabihan niya, ano mapapala mo kahit gaano ka man masikat dito sa mundo, kilala ka. They know you here, but they don't know you in heaven. So be humble, kapatid. Ang napakababa ay tataas ng Diyos. Amen. Yun lang po, naway gabayin tayo ng banal na Espiritu ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to Bro Vicente. And welcome na po. Nandiyan na po tayo yata si Father Darwin. Bro Vicente. Okay po, maraming salamat Bro Angel sa napakagandang pagninilay. At ngayon naman po, ibigay naman po natin kay Father Darwin. Father Darwin, go ahead po. So, magandang gabi bayan. Brother Vicente, Brother Angel, na kasama natin sa programa, at si Auntie Edna. Nandito din kasama natin, Brother Jando, Brother Romer. Sino pang nandito ngayon? Brother Wendell. Brother John Ray po. Brother John Ray, magandang gabi. At bro, welcome sa lahat ng mga nanonood sa atin sa Facebook page and YouTube channel natin. So ngayon bro, tanungan portion na tayo. And then, yung hiling natin, direct to the point lang yung tanong para sasagutin natin direct to the point din. Bro, Vincent? Sige po, Father, thank you. Sa mga magtatanong po dito sa Zoom, taas lang po yung kamay at pag nagtanong po, direct to the point lang po, tapos paki-open po ng camera. So, habang wala pa pong nakataas ng kamay, Father, may itatanong ako dito, balik kahapon pa kasi ko natanong about ito sa, ito yung tanong niya. Tanong ko lang po, ano po masasabi nyo doon sa pari na nag-bless ng marker ng Masonic Lodge sa Ormoc? Allowed po ba sila mag-bless roon? Di ba bawal po ang Freemasonry? Kasi ipakita ko po yung picture, Father. Yan po, Father. Yung nag-bless sa Freemasonry. So, unang-una, kapatid, tingnan natin ang dokumentang simbahan, no? Unang-una, sa ang ating mga mahal na Santo Papa, no? Bakit hindi natin ni-recommend yung Freemasonry? At pati na dito sa exorcism, no? So, nandito yung renunciation. Pati na kasali na yung nandito yan sa ritual, no? Dito mismo sa exorcism book.
may mga renunciation dito. Isa na dito yung dapat i-renounce natin yung Freemasonry. So, tingnan ko muna ha. Dahil yung na-liberate ngayon for 3 years po, magandang balita, for 3 years, ngayong araw lang na ito, na-liberated siya, 20 legions ang pumasok sa kanya, at isa sa mga Dorwi kapatid ay 33rd degree yung kanyang lolo sa lolo niya. No? So, ni-renounce niya, ito din yung mga renouncement, nandito Freemasonry was condemned as incompatible with the Christian faith by Pope Leo XIII in his encyclical Humanum Genus. Si Pope Leo XIII yung isa sa mga Santo Papa na nagbigay ng official statement, mga kapatid, no? Before tayo dadako sa tanong ninyo, Christian faith by Pope Leo XIII, Leo XIV ngayon, di ba? In his encyclical Humanum Genus in 1884, the 1983 document for Congregation for the Doctrine of Faith affirms the status quo. The prohibition was once more reiterated by the Dicastery for the Doctrine of the Faith, November 13, 2023. In its response to His Excellency Most Reverend Julio Cortez, Bishop of Dumaguete, nagpadala ang bishop sa Dumaguete patungkol sa ano na yung stand ng simbahan about Freemasonry. No? In its response to His Excellency Most Reverend Julio Cortez, Bishop of Dumaguete, Philippines, the ban of joining Freemasonry covers the lay faithful, religious, and the clergy. So yung nagpatuloy pa rin kapatid, no? Na ang ban of joining Freemasonry covers the lay faithful, religious, and the clergy. Declaration of the Congregation for the Doctrine of the Faith regarding Masonic Association. Ito po, ibinabasa ko lang ha. Wala po akong personal opinion. So, ito yung official statement ng simbahan. It has been asked whether there has been any change in the church decision with regard to Masonic Association since the new Code of Canon Law does not mention them expressly, unlike the previous code. This secret congregation, so isa sa mga nagpadala ng sulat ang ating mahal na obispo si Bishop Cortez. Ito yung sagot. The secret congregation is in a possession to reply that this circumstance, in due to an editorial criterion which was followed also in the case of other associations likewise unmentioned, in as much as they are contained in wider categories. Therefore, the Church's negative judgment, ito na po, with regard to Masonic association remains unchanged, no? Since their principles have always been considered irreconcilable with the doctrine of the Church, and therefore membership in them remains forbidden. Pinagbabawal pa rin. The faithful who enroll in Masonic association are in a state of grave sin and may not receive Holy Communion. Mabigat po ito ha. Bago po ito. Ito po yung sagot sa Congregation of the Doctrine of Faith. Walang nagbabago. It is not within the competence of local ecclesiastical authority to give a judgment on the nature of Masonic associations, which will imply a derogation from what has been decided above. And this, in line with the declaration of the Sacred Congregation issued on February 17, 1981, patuloy pa rin. In an audience granted to the undersigned Cardinal Prefect, the Supreme Pontiff John Paul II approved and ordered the publication of this declaration, which had been decided in an ordinary meeting of this Sacred Congregation. So patuloy pa rin, no? Nakalabag po tayo sa yung ginawa ng ating mahal na pari, kung basahin natin ito, walang sabi dito, no? To give judgment, it is not within the competence of local ecclesiastical authorities. Kahit obispo, hindi dapat siya sumuway sa hindi ko alam kung ano yung intention
Wala pa namang, maghintay lang tayo sa sa, hindi naman siya nagpa-member, no? Hindi ko alam kung alam ba niya na yung i-bless niya ay Masonic Lodge, no? Hindi ko alam. Basta, hindi naman sinasabi doon na naging member siya, no? No. Example, yung pare, no? Father, may pagpa-bless na bagong bahay doon. So, pupunta yung pare. Yan ang pa-schedule ng blessing, di ba? No, hindi ko alam, hindi tayo maka-judge sa pare dahil hindi pa natin nakausap yung pare. Hindi naman siya member, di ba? Hindi naman sinasabi doon sa picture na member siya. Siguro, for example sa akin, may pupunta dito. Father, may bagong business establishment. Ipa-bless mo. Pupuntahan natin. Pagpunta natin doon, hindi natin alam na Freemason office pala, no? So, hindi ko alam. Hindi ako maka-judge sa pare. Pero, kung maging member siya, it is forbidden. Greatly forbidden by the church. So, yung prinsipyo ng simbahan, yung teaching ng simbahan in relation to Freemasonry, hindi po nagbabago. Walang nagbabago, kapatid. Patuloy pa rin. Sabi dito ng simbahan, the faithful who enroll in Masonic associations are in a state of grave sin and may not receive Holy Communion. So, yan ang sabi ng simbahan. Hindi po ako nagsasabi niyan. Sa pari, wala akong, no comment ako sa pari dahil hindi natin nakausap yung pari. Di ba? Hindi natin natanong yung pari na alam ba niya na it is a Masonic Lodge yung i-bless niya. Hindi ko alam. No? Dahil hindi naman natin na-interview yung pari. Di ba? So, mahirap na magbigay tayo ng conclusion. Hindi naman sinasabi doon sa, na siya member. So, ang sabi ng simbahan, dito, the faithful, including the cleric, no? The ban of joining Freemasonry covers not only the lay faithful, religious, and the clergy. Pero yung picture, hindi naman nangangahulugan na member siya. Hindi ko alam talaga, hindi ako makapagbigay ng komento sa pari to give justice din sa pari. Pero yung teaching ng simbahan, nagpatuloy pa rin din yung ban of joining Freemasonry. No? Malinaw na malinaw, binabasa ko po ito. Ito po yung official na statement ng simbahan. Therefore, the church's negative judgment with regard to Masonic association remains unchanged. Hindi nagbabago. Since their principles have always been considered irreconcilable with the doctrine of the church, and therefore membership in them remains forbidden. The faithful who enroll in Masonic association are in a state of grave sin and may not receive Holy Communion. So, malinaw na malinaw yan sa sinabi ng ating at dito din, may renouncement po. Sa first degree, I renounce the oaths. May oaths pala yung mga Freemason. And curses involved in the first or entered apprentice degree, especially their effects on the throat and tongue. So, yan po sa first degree. Sa second degree din, I renounce the oaths taken and curses involved the second and philocraft degree of Masonry. May third degree din. I renounce the oaths taken and curses involved in the third or Master Mason hanggang 33rd degree. Nandito po yan. So, meaning to say, may occult involvement po ito. Nandito po sa kung nakikita natin sa ritual ng simbahan, so may occult spirits, no, attached by them. But mismo ang official teaching ng simbahan, binabasa ko na, is unchanged hanggang ngayon, kapatid. So, sa picture at sa pag-bless ng pare, hindi ko alam kung alam ba niya na yung i-bless niya ay Masonic na symbol. Hindi ko alam. Dahil hindi natin natanong yung pare. Kung magbigay tayo ng negatibong komento, hindi natin alam yung buong pangyayari, yung context ng pare, it is injustice to his part. Hindi naman sinasabi doon na member siya, kapatid. Brother Vincent? Okay po, Father. Maraming salamat po. At may naka-raise po ng hand si Sis Heart. Sis Heart, unmute po. Open cam na din po. Thank you. Good evening po, Father. Oys! Good evening, kapatid. Ako pala, before po ako mag-testing po, gusto ko lang kapatalan po, sir. Sa inyo, at nandun na po sila sa London, yung Meg. Nakadating na po sila ng sale noong 2009. Tapos nagpa-aral siya, salamat po sa inyo. Ito po yung tanong ko, Father. Ang kalsin po pa yung mga pag-ibig pa ng every Sunday po, mas inuun pa po yung mga sa pagsimba. So, hindi ako kayo nagsisimba. Paputol-putol yung signal mo, kapatid. Ano nangyari? Putol-putol yung signal niya?
Hello? Kapatid? Nawala po Nawala si yung Sis Heart. signal. Oh. Opo. Hintayin lang natin. Dito naman muna tayo kay Sis Analisa. Direct to the point lang po. Hello po, Father. Good evening po. Good evening, kapatid. Ask ko lang po, Father, yung... Ay, wala. Na-out ako. Wait muna mga kapatid ha. Na-out tayo. Ito na ha. Na-out tayo sa live ha. Attention, na-out tayo sa live. Na-out tayo sa live. Pasensya mga kapatid ha. Ano kayang effect nun sa kanila since hindi naman sila yung nag-initiate, kumbaga si Father at saka yung company niya nag-initiate at mismo yung pari ang naghagis ng pari. Sister, na-out ako. Bro, i-unmute mo ako. Oh, mute. Na-unmute ako. Hello? Okay na ba? Sister, na-out ako. Pwede pabalik mo yung tanong. Na-out ako sa Zoom. Ganito po yung Father, yung niece ko po kasi nagpa-blessing ng bahay niya. So, bago lipat lang po sila, sabi ko, huwag siya magpapahagis ng mga barya, ng coins, gano'n. Tapos huwag siya magpapasok ng lahat ng mga bawal sa katuruan natin. So, sumunod yung bata, then yung blessing na po kahapon, na-late kami ng mga magulang niya. Kasi sa ibang lugar po kasi siya nakatira. So, nalay kami, tapos tinanong ko siya after nung, sabi ko, nagpasabog ka ba ng coins? Sabi niya, hindi po ta, pero sabi niya, sila Father, after ng blessing, sabi ni Father na sabog na raw po ng coins. So, ang nag-initiate po yung kasama ni Father, tapos nagbigay ng barya. Kasi hindi naman prepared din yung pamangking ko na maghagis ng barya. So, sabi nga raw doon yung Father, nung pare, bakit 20 pesos lang? So, wala naman silang coins. So, ang ginawa, mismo yung pare po, naghalis ng coins doon sa bahay nila. So, ano pong effect mo sa kanila, Father? Since yung bata, sumunod naman na hindi, walang ganon, walang occultism. So, ano pong effect sa bahay nila? Kasi, hindi naman siya nag-initiate na mag-ano, kundi yung si Father sa kayong company niya. So, salamat kapatid. No, pare may superstitious belief, no? So, una kapatid, i-renounce lang yung ginawa nila na superstitious belief. Dahil yung superstitious belief sa CCC 2111, sabi ng simbahan, superstition is the deviation of religious feeling and of the practices this feeling imposes. It can even affect the worship we offer to the true God. When one attributes an importance in some way magical to certain practices otherwise lawful or necessary, to attribute the efficacy of prayers or of sacramental signs to their mere external performance apart from interior dispositions that determine is to fall into superstition. So, ayun po, isa yun sa example sa superstition, kapatid. So, anong gawin nila? Dahil nangyari na po yun. Ang gawin nila, dahil kasalanan yan against the first commandment. No? Superstition is a sin against the first commandment. No? Ang Diyos lang ang dapat nating paniniwalaan. Because superstition distorts that worship by placing trust in rituals or objects rather than in God Himself. So, yung pananampalataya natin sa Panginoon lang. Diba? Doon na sa barya. No? Sasabihin nila, wala namang masama kung wala namang masama kung maniniwala tayo. So, yan po kapatid. Yung trust natin is placing it in our ritual and objects. Pangalawa, treating religious acts like magic as if they work automatically without faith. Yan po, magical disposition po or pagan disposition po. So ngayon, nangyari naman yon. So dahil it is not their own fault. No? Wala naman yung hindi yon galing sa kanila. Hindi yon kalooban nila.
So, ang gawin na lang nila, i-renounce na lang nila, kapatid. Yung prayer ni Father Sikia, the prayer of renouncement. Nandun po yun sa prayer of Father Sikia. I-renounce nila the spirit of superstition. We renounce. And in the name of Jesus, I renounce the spirit of superstition, superstitious belief, occult practices. I repent and ask to be forgiven. Nandyan yan sa aklat ni Father Sikia. So, ang gagawin nila is mag-renounce sila at pwede din sila mag-deliverance sa lugar nila, sa bahay nila. As long as they practice cares. No? Ano yung cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals po. And then, nabautismuhan naman tayo. So, lahat tayo may kapangyarihan to cast out the negative spirits, to cast out the unclean spirits who are continue to harass us in our house, in our vicinity, in our family circle. So, ang gawin nila, kapatid, magsagawa lang sila ng deliverance and then practice cares. Isali din nila, hindi naman nila kaloob yun natahalang sila sa pari, no? Na dilemma sila. Kapatid? Father, ang problema po kasi, hindi pa sila kasal sa simbahan. Pero wala naman silang mababait talaga yung mga bata. Yun lang, wala kasi pa silang tami ang yata yung gusto pang muna yung confession hindi pa kasi nila so busy masyado kasi yung dalawang bata. So paano po kaya yun, hindi muna nila madideliverance yung bahay. So pero may plan naman po sila nagpapaano sa akin yung mga bata lakad. Ano po kung dapat nilang gawin? Una, ang pinaka-importante magpakasal sila dahil ang unang milagro ni Kristo ay nangyari sa kasal sa Kana. Kung totoo, sila naman ang mag-decide niyan. Kung totoo na mahal niya yung kanyang asawa or kanyang wife at ang husband, kung toong nagmamahalan sila, hindi na dapat ipa-delay yung pagpakasal dahil alam naman nila, iniibig nila yung sarili nila. At sasabihin nila na marami naman nagpakasal sa pari pero nagkahiwalay din. Iba kayo. Ibahin nyo yung yung relasyon ninyo. Huwag nyong tularan yung naghiwalay hindi man dahil sa sakramento yan, dahil yan sa pride at sa kalaswaan. So, i-advise mo sila na magpakasal dahil yung deliverance ay external lang po yun. At yung living in the grace is the greatest protection, kapatid. Kung mag-deliverance sila, para din superstition, wala naman silang kasal. So, sacramentals is external. Sacrament is interior. Conversion po. So, importante, kapatid, is our conversion. Ang pinaka-importante natin, hindi yung pera, hindi yung kayamanan. You are nothing. Ito yung gospel natin ngayon. To walk in humility. To walk in truth. What is the truth? That all of us are nothing. And thanks be to God, with His grace, we become noble and dignified. Di ba? Libre lang po yung sakramento. Yung preparation lang natin, minsan ay pabungga, no? To impress a lot of people. Hindi maganda yon. Mas mabuti, kapatid, na unahin nila ang sacrament of matrimony. Kahit ano pa yung state of grace. Walang it is a real protection. An authentic protection, not only spiritual protection, but it is a physical protection. Yung in-exercise ko ngayon, kapatid, alam mo, kinukulam siya, no? Dahil may nagalit sa kanya. Yung mangkukulam ay lumapit sa kanya, no? Hindi ka natablan, ako ang nasumbalikan, no? Dahil yung na-liberate ngayong araw na ito sa awa ng Diyos at sa biyaya ng Diyos ay namumuhay sa grasya po. So, ang advice ko po, kung totoo na nagmamahalan sila, unahin nila yung sacrament, kapatid. Willing naman po, Father, nakinausap ko na yung dalawang bata. Willing din po yung lalaki kasi wala pa lang daw kasi siyang kumpil. Kasi dati daw magpapakumpil na siya before sa kanila sa probinsya nila. May bayad daw po, wala naman siya. So pwede kayo magpakumpil dyan kung saan kayo malapit. Mag-ask lang kayo, ha? So, thank you po, Father. Unang-una, walang bayad ang kumpil, ha? Siguro may example dito sa diocese natin. So, each month, meron silang obligasyon. Dito sa parokya ko, 20 pesos para sa para sa simbahan. And then, kapag hindi ka nagbigay every month, 20 pesos lang po yan. Kung hindi ka nagbigay for 15 years, kung i-total yun, malaki na, di ba? So, posible sa cluster po yan. And then, at yan, 20 pesos every month. No? Maliit lang po yan. It is, kung ating pagbabatayan ang Old Testament, 10% every month, di ba? So, maging malaki yan kapag 15 years, example,
ang edad mo ngayon ay 50 na. 10 years ka walang bigay sa simbahan, 20 pesos every month. So maliit lang po 'yun kung every month tayo nag-o-offer ng 20 pesos sa mga cluster natin dito sa Visayas po 'yan, no? So maging malaki, hindi po 'yan bayad sa kumpel, ha. Dahil hindi man natin mabibili yung sacrament of confirmation. Kundi, yun talaga yung obligation natin, 20 pesos every month dito. Kada pamilya yan, ha? Kada pamilya yan. And then, kung nakasala sila sa civil, ibang pamilya na po yun, di ba? So, kung 10 taon kayo, hindi nagbigay every month, so, yan po ay lumaki. So, hindi po yan bayad. It is our obligation to the church, kapatid. Okay po, Father. Salamat po, Father. Ipagsasabihan ko rin po yan. Yan, Kasi yes. napalayo na po sila dito sa amin. Nandun na sila sa Abito 13 and nasa GMA po ako. So, pero may communication naman po. Sabihan ko nila po. Salamat po, Father. Thank you po. God bless. God bless. Thank you po. God bless Okay. you. Okay po. Maraming salamat, bro. Sis Annalisa. At Sis Heart, patuloy po yung kanina po. Sis Heart, nandiyan ka po po? Wala po. Naputol. Naano yung connection ko. Ano? Sige, Ayan. Sis Ay, Heart. Father. Good evening. And good evening. Ayan po yung ulitin ko po yung hindi po yata narinig yung pasasalamat po namin ni Mike and na na po sila. Nakarating na po sila. Parang doon si Smith. Kaputol-putol yung signal mo, kapatid. Yung signal mo. I-chat mo na lang yung question mo. Siguro camera. I-chat mo na yung signal mo. Ano lang yung camera. Ayan, okay na po. Sige. Ito lang po para yung kasi mortal sin po ba yung hindi pagsisimba sa araw po ng linggo kasi mas inuuna po yung mga trabaho po. So yun ang tanong mo. Kapatid? Opo. Yun ang tanong mo? Opo. Gusto ko po marinig po nila na na yung kung ano yung consequences ng hindi pagsisimba ng Sunday kasi mas inuuna po yung trabaho. Unang-una, kapatid, yung mortal sin, hindi automatic mortal sin. Yung hindi pagsimba, it is a grave violation. It is a grave violation, malaking kasalanan. And then, hindi automatic mortal sin. Kailangan, sa mortal sin, may tatlo. Itong tatlo, kapatid. Full consent, full full yung knowledge. Pangatlo is grave act. Malaking violation. So, yung hindi pagsimba ng Sunday is a grave act. It is a grave violation. Kailan maging mortal sin? Kung present itong tatlo, sister. Full yung knowledge niya. Alam niya na it is a grave act. Pangalawa, full consent. Hindi siya pinipwersa. No? Buong, itong tinatawag na, tinuyuan dyan niya. Tuyo. No? Full yung consent niya sa pag-violate sa grave act. So, equals mortal sin, kapatid. Pero, kung ang knowledge niya ay hindi full yung consent niya, pero yung knowledge niya is hindi full, 1/4 lang, kapatid. Hindi po yun automatic mortal sin, but it is a grave violation, kapatid, sa aral, sa kasuguan ng Diyos, sa sugo ng Diyos, kapatid. Kapatid? Father, okay po, ko na po sa kanal, para ko rin po sa mga kapatid ko. Pero kung full yung consent na nila, kapatid, full yung knowledge, full yung consent, alam na nila, fully, and then they do full consent na ang paggawa nila, and then it is a grave act, equals mortal sin, kapatid. Pero kung hindi pa full yung knowledge nila, hindi yun automatic na mortal sin. It's still a grave violation against the commandment of God, kapatid. Kapatid? Salamat po, Father. Saka pwede po isa po about sa yung mga live-in ba? Live-in? Opo. May question ni mo, Ana? Kung ano po yung i-advise po sa kanilang Father, kung para marinig po nila. So, sa mga I think na nasagot ko na yan, sister, sa advice ko kanina na kung totoo na nagmahalan kayo, wag na kayong magtagal pa sa pag-receive ng sacrament. Ordinaryo lang yung celebration, hindi dapat mabunggahay, no? Ang kailangan sa kasal, requirements,
comply mo lahat ng requirements para makasal ka. And then, 5 lang po yung persona no, sa requirement ng kasal. Ikayong dalawa, magkasintahan, nagkakaibigan, wala pong fuerza na pagtanggap ng sacrament. And then, pari na mag-preside sa sacrament. Din dalawang ninong at ninang, yun po. Pwede na kayo ikasal doon. So, yan lang po 5. No? Simple na simple. Kung makomply mo lahat ng mga requirements. At ang unang milagro ni Kristo ay nangyayari sa kasal sa Cana. So, very important po ni Kristo ang sacrament of matrimony, kapatid. Sister Heart? Yes po, Father, thank you po so much. Maraming pong salamat and God bless po. God bless din, kapatid. God bless, kapatid. Thank you po, Sis Hart, and thank you po, Father Darwin. At ngayon po, susunod naman po magtatanong si Sis Carmen Gania. Please, ask to mute. Open cam na lang po. Open cam, asaman. Okay. Hello, bro. Sige po, go ahead po. Good evening, Padre. Good evening. Okay, problema. Ko Andre ba, kanang naami kaabag diri, Adre. Unya, alaw ba ang kaabag diri nga mo blessing sa balay, labi na ang balay diri kanang naa daw manglihok? Manglihok? Right. Ni share man gud ang kaabag diri sa iyang kanang amo ang mga KSP ba kanang kasaulogan sa GKK nga katong Wednesday nga kuan sa ebanghelyo na naa daw sila'y silingan, nagpatabang daw sa iya mag-blessing sa balay kay mga tulog na daw sila sa ila ng kusina, murag nay nang hugas mga plato. Kunya pag naog daw ni wala man daw tao, minaw. Kunya pagka other week na pud daw, mura daw kanang naay nagparty sa ilahang silong sa balay kay naa daw nanilhig, naay nagpa-sounds, nagtulog daw ang mga grupo. Pag naog na po daw niya, pag sa iyang mga anak, tulog daw. So, i-request mo ang kaabag na ipa-blessing daw iyang balay. So, ang gibuhat sa among kaabag, niadto daw siya, kunya, diha pa daw sa entrance sa gate, ang mga bata daw, muna ingon, kanang mamalikas na, magpisting yawa na daw. So, ang iya daw gibuhat, i-blessingan daw niya ang balay. Kuman, nag-assure siya sa tag-iya nga nanghawa na daw mga panuway ato. So ako siyang gi-correction. Kaya niingon man gud siya na daw sila, pwede daw sila mo blessing og balay. Wala akong pangutanan dili. Ako man gud siyang gikuanan nga dapat ang tagtungod labi na tong papa nga niduol sa imo gikuan nimo kanang cares ingan ako magkumpisal sila tanan. Uman gingan ako adto sila sa adoration, magrosaryo, ikuan gid nila tanan. Human at kay naa may exorcist priest diri, gingan ako ingnon nimo siya mo konsulta sa ato ang exorcist priest. Nya ang iya magong tubag sa ko adre nya no need na daw kay pwede man daw sila mo blessing. Kay sa una bitaw daw ingon pa niya katudong eskwelahan kay teacher man na siya dre nga naay mga nasaniba na bata. Siya may principal daw ato. Siya naman daw nagkuan. Nangawala man daw tong mga nasaniban daw. Muna ingon niya sa ako So ako lang unta siyang kuan laundry para unsay tubag nimo akong ipapaminaw sa iya. Salamat kay sister. Niya sa CCC 16. Father Darwin, para sa mga nakikinig po, paki-translate nimo. Ay may may nag-bless na LIGO sa isang bahay. So ang tanong niya, pwede ba maka-bless yung LIGO sa bahay? At hindi pari ang nag-bless. So yun po yung tanong niya, kapatid, Bro Angel. So ito yung sagot, kapatid. Lay blessing are permitted in certain situation. Pwede sila maka-bless yung LIGO. Nandito yan sa CCC 1669. Lay people in virtue of their baptism can preside a certain blessings whenever this is in accordance with the church regulation and does not involve a sacred order. Lay people can bless homes, especially for their own homes. So yung bahay lang nila, kapatid, no? In family settings, such as a father or mother blessing the home. Pwede yung LIGO, kapatid, sa bahay nila. A lay blessing is not sacramental in the same way a priest blessing is.
but it is still meaningful and encouraged, especially in a domestic church. So, malinaw na malinaw dito kapatid, pwede makabless yung LIGO, pero sa bahay nila. Yung blessing sa LIGO is not sacramental in the same, hindi equivalent sa blessing ng pari. But it is still meaningful and encouraged, especially in domestic church. So, bless their own home, kapatid. Moving into a new house, pwede sila makapabless. Yung Epiphany Chalk, di ba? Epiphany House Blessing. Pwede, no? So, pwede magbabasa sila ng mga reading sa scripture, prayer, and holy water. Pwede nila, ipabless lang nila yung tubig sa pari. Hindi yung LIGO mag-bless sa tubig, ha? Involve the family in shared prayer and dedication of the home to God. So, dito kapatid, pwede siya mag-bless sa bahay niya. Kung sa paaral kapatid, pwede siya magsagawa ng blessing kung kanyang room, no? Pero hindi man niya bahay, Dre. Hindi sinasabi sa CCC dito kapatid. Ang pari ang mag-bless sa mga bahay. Unless kung hindi ko alam kung dahil nandito he can bless their own homes, not the neighbor's home. Kapatid. Neighbors man nila, Dre, kasi nagpatulong yung kapitbahay nila kasi daw yung bahay ng kapitbahay nila, yun ang para daw may tao, nandiyan na daw sila sa taas natutulog. Sa baba daw, parang may naghuhugas ng pinggan. Pero pagbaba daw ng kapitbahay nila, wala daw tao. Tapos, yung wallet daw niya, nawala. Hindi nakita. Yung paghanap niya ulit, nandyan lang pala. Tapos, yung mga gamit nila, parang iniiba ang mga lalagyan, Dre. Pero, pagtingin daw sa kapitbahay nila, walang tao. Kaya, kinuha siya para mag-blessing daw, para paalisin ang demonyo. And then, yung blessing, hindi lang yun ang magkapalayas ng demonyo, kundi yung catechism na nananahan, yung nakatira doon, at receiving the sacrament. Yun talaga yung minsan ay... Kaya nga, Dre, sinabihan ko siya, Dre, nga dapat sana yung ama, sinabihan mo sa asawa at mga anak. I-catechize. Mag-confession mo, ikatikismo mo, saka kumpisal, adoration, and kung mag-care sila. Tapos may exorcist priest man tayo, dapat doon mo pinapunta. Pinatanong mo doon. Kasi dahil ang bahay infested. May retaliation. No? Hindi basta-basta yung retaliation. Ang authority natin, yung property lang natin, yung family circle natin. Outside sa family circle natin, wala na tayong authority. At sinabihan ko siya, Dre, kasi ang sabi niya, pwede daw sila mag-blessing sa ibang bahay. I don't know kung ipinahintulot ba sa pari. So, tanungin mo yung pari mo. I-verify mo sa pari mo. Kasi ang alam ko, Dre, pag mag-bless lang ng bahay pag during Holy Week. Yun lang. Ay, tanong mo i-verify mo kung may authority ba yung basta may authority sila kapag kung sa sarili lang bahay. Yung Epiphany, Dre, at saka yung Holy Week, may authority sila. Kasi yun lang ang alam ko. Pero yung mga house blessing, pari talaga. Yes. Kaya sinabihan ko siya, ang sabi ko siya, sige, magtanong ako kay Father Darwin para marinig mo. So, iparinig mo lang sa kanya. And then, i-consult mo din sa pare ninyo. Kapatid. Kaya nga sinabi ko, Dre, kasi may dalawa man kaming exorcist priest dito. Sabi ko, puntahin mo doon sa sa exorcist priest, doon siya magtanong at saka ipaano niya yung bahay. Mas mabuti na pare mag-bless. Sinabi pa niya sa kapitbahay namin, Dre, na wala na yung mga demonyo, umalis na, 100% hindi na yun babalik. Hindi babalik kapag hindi they are in a state of grace, no? So minsan ay magical yung thinking natin Yun po ay pagan mentality, yung parang magic yung prayer natin, nalayas yung demonyo. Yung demonyo ay hindi naman lalayas kapag hindi tayo mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, kapatid. Kaya nga, Dre, nagtanong ako, Dre, para iparinig ko sa kanya. Sige, kapatid. Hindi pwede. And then, yan lang, Dre. God bless, kapatid, ha? And then, mag-bless na ako. Bro. Father. Yes? Father David, meron lang kasing i-request dyan ngayon, yung mayroong naka-line up ngayon na halos 1 week na ka na yatang hinahanap. Ngayon, Sino? nakapila siya.
for si yung dyan sa si Sammy yata, English speaking yan. So, sige. matagal ka niya hinahanap, almost 1 week na ngayon. Sige. Sinabi na kami na matagal na siyang tatanong, sinabi namin try mo bukas, sabi na, sa araw-araw. Is Father Darwin there? Sabi na, lagi ka niyang hinahanap, almost 1 week na. Sige. Ngayon, May tanong siya. Nakapila, last na siya. Sige. Pagbigyan mo lang natin, Sige. Baka 1 week pa bago na naman siya maghintay. Sige. Importante yata yung tatanong ni Sige. Mrs. Sammy, go ahead. Yeah, I'm cook. You're good. Okay, then. So you're lucky today, huh? Okay. Yeah, I'm doing something. Okay, Go can I ahead. ask? Okay, oh shit. Where is your video? Yeah, here I am. I'm doing fine today. Oh, one shit. Hello, yeah, sis. Marunong siya mag-Tagalog. Ah. Fine. So, ano lang siya. Kung medyo. Sige, magtagalog ka na lang. Oh shit. Sister Sammy. Kumusta? Yeah, I'm doing fine. I'm doing this. What is I'm that? making fan art. Yeah, it's just like I'm doing like Toho characters. Okay. Okay, can I ask something? So, I don't know, but what are your takes on the people in the Filipino religion? Is it like animism? Like, what is your take as an exorcist? Animism? Because I was, yeah. What is your question? Okay, what are your take on animism? Do you view it something demonic or something? Yung the belief about animism that the spirits inhabit natural objects, forces such as trees, may nakatira na mga spirito sa kahoy, may nakatira sa rivers and animals, and it is considered by us encanto, divinity, and the like. No, and during exorcism, I had a patient yesterday. Just speak Bisaya, bro. Don't speak English for my behalf. Sige. Ang isa sa mga pasyente natin, yung pumasok sa kanya, ay nakatira sa puno, no? At may pangalan pa. What's the name? Ang pangalan niya ay Alfred at Karen. Nagsasalita. At sabi ng mga espiritong ito, one of the characters of the demon is to possess. No? Sasapi talaga siya. At yung demonyong ito ay sumapi. Galing sa mga espiritu na sabi nila, nakatira daw sila sa puno. At yung punong ito ay sa harap ng kanilang bahay. No? At nagsasalita, maraming manifestation yung evil spirits na pumasok. So, yung mga espiritu, they are called elemental spirits. They are fallen angels. Kapatid. So you are demonizing the pre-colonial British because we used to have different gods, like Bathala is kind of one of them. Bathala. So, how do you see the Babaylans? They are also, do you treat them like the same with the Albularios? Yan talaga yung kultura natin, 'di ba? So, dapat yung kultura natin ay ma-evangelize, ma-purify sa ebanghelyo, no? At ito po ang dilemma natin, yung enculturation, paano natin ma-enculturize yung turo ni Kristo sa iba't ibang kultura. Dahil yung katotohanan, kapatid, ay dapat natin isiwalat kahit masakit, no? At yan talaga yung mga manifestation during exorcism, kapatid. At tingnan natin yung take ng mga church fathers about animism, no? Tingnan muna natin, ha. Dahil itong mga church fathers na ito ay unang-una sila yung unawa sa aral ng ating mga apostol. Sabi niya, the pagans worship the elements of this world, the earth, the sea, the sun, and the moon and stars, but these are creatures, not gods. No? He believed demons were behind pagan nature worship. They're not gods, but evil spirits
that deceive those who worship them. Yan po ang sabi ni St. Augustine of Hippo, 354 to 430. Punta naman tayo sa ni Tertullian. We do not worship the sun, though it gives us light. We worship the God who made it. People used to worship things in nature, but when the Word became flesh, referring to Jesus, their delusion was exposed. So yun ang sabi ni St. Augustine, worship of nature, idolatry. Demons deceive pagans. Yan ang sinabi niya, kapatid. So yung babalance is actually you consider them as witch? Hindi naman hindi ko alam yung history, pero yung pag-aalay ng dugo sa puno, sa mga espiritu, ay pinagbabawal po yan ng simbahan. Tinatawag yan ng divination. Sabi ng simbahan, all forms of divination are to be rejected. Pero tingnan natin yung ibang mga church fathers. Magbabatay lang tayo sa church fathers para may basihan tayo, no? Sabi ni Tertullian, ito yung sabi ni Tertullian, no? Worshipping a lie, you are really guilty by refusing the true religion of a true God. He contends that primitive religion often began with worship of unshaped wood and stone, and that idols were later crafted by natural items. He also portrays pagan deities as either based on humans or even I get it. I get it, because there's like from Greek mythology, like they are portraying gods like human. very pathetic. Yeah. Sabi niya dito, kapatid, based on humans or even misanthropic demons. So yan ang perspective ng mga St. Augustine. Nature is created, not divine. Demons deceive, animus worship. Yan ang sabi ni St. Augustine. Nature is created, not divine. Demons deceive, animus worship. Tertullian rejects worship of creation as pagan's falsity. Clement, idols arise from natural objects. Deities, often demonic myths. Yan ang sabi nila. So okay, that's how they view animism. Like they see it like worshiping something God had created. Yan ang nabasa ko kanina, kapatid. Okay. So I don't even St. Paul, kapatid, even St. Paul, sabi ni St. Paul, what pagan sacrifice they offer to demons, not to God. Pagan gods aren't really gods at all, sabi ni Apostol San Pablo. Right? Okay, so I have another question. So is it okay from your perspective? Is it what were your takes on mega churches like CCF? Like they tend to be like emotion, like they manipulate people with emotions. Yes. Like psychology. They are false. They are fake religion. They are fake Christian denomination. Sabi ni Cristo sa Ebanghelyo, merong mga bulaang propeta na magsilitaw sa huling mga araw, no? Matthew chapter 24. So kailangan natin na ilalawakan pa rin yung ating kaalaman na patungkol sa tunay na simbahan. Dahil walang ibang tunay na simbahan, yung tatag lang ni Cristo. At ano yung tatag ni Cristo? Iglesia Katolika lang po, kapatid. Okay, sometimes your point was so proven because I've seen mga cults na kuan ko na basa. I've been like into like YouTube documentary about this, and it's really, I feel bad for the people that is victim of it. Like, yeah, I was the most strangest was the Heaven's Gate. Yes, kapatid. Okay. Tuloy ka mag-search, ha? Okay. Sami Cujo. Can I show you something? Yes. Sami Cujo. Cujo. I have a fan. I make a fan art of you. Like it's like a month ago. Yeah, I'll show it. Sige. Where is the? Okay, here we go. Yay! Wow, parang si Lupin, ha? Salamat, ha? Yeah.
I-send mo yan sa akin. I-send mo yan ni Brother Angel, ha? Pero send sa akin. Ganda, ha? What is Facebook? Ha? What is Facebook? What is Facebook account? Tanungin mo si Brother Jando na lang. I-send mo lang kay Brother Jando. Jando Alabado, ha? I have more of this, pero... Thank you, ha? I have more. Okay, arigato gozaimasu. God bless, Sister Sammy. Okay. So, mag-bless na tayo, mga kapatid, ha? Brother Angel. Okay, yung yung drawing pa na. Parang si Lupin. So, mag-bless na tayo, mga kapatid, ha? Unahin natin i-bless yung salt ninyo, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of salt. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Thou creature of God, salt, I purge the day of evil by the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered thee, through Esaias the prophet, to be cast into water to cure its untruthfulness. Be thou purified salt with the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place thou art sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead in the world before. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that thou with thine of thy goodness to bless and sanctify this creature of salt, which thou hast given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Christ our Lord. Amen. Sunod natin, i-bless ang inyong tubig. You creature of God, water, I purge thee of evil. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that thou mayest be water free to brace us against the envious foe. Mayest thou empower to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world before. O God, who for man's salvation, dost dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purification. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever. Sprinkles in the homes of the faithful, may cleansed and delivered from harm. Let such enjoy spirit of goodness and air of peace, freed from painful and needy snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the Satan repose of them that truly in be banished, so that they may possess the well-being deceit, and calling upon your holy name and be protected from all peril through Christ our Lord. Amen. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, haluan nyo ng konting salt yung tubig ninyo. Author of invincible strength and King of conquerable in power, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the divine enemy, who valiantly put them down, hostile influences, frustrate and first some we beseech thee, Lord, consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with the Jewish sweetness, wherever it is sprinkled in thy name. May devils infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ our Son, who lives and reigns with you, the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, because the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Sarmist power, the devil's legions, and all Satan's attacks and nations be dispelled, driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind till he use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ the Son, Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as the love of the Saint Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world before. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service we acknowledge with pleasure to regard freely to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to anoint the sick, so that, when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which we are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wants of the enemy. Let it be a means of averting any kind of city for man, made in your image and redeemed by the precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent, through Christ our Lord. Amen. So the blessing of incense, candles, rosary, cross effects, medals,
Sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, bells, scapulars, handbook. General blessing ang kasunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mighty restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the elected your priests and people, to whomever these are using the exercise of the ministry, wherever it is kept, may clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lahat ng mga sacramentals ninyo ay holy and exercise sacramentals na po yan. No? So may mga may catechism tayo sa ating live, how to use it. I hope hindi yan maging magical, ha? And then, walang makapatay sa interior disposition natin, kapatid. When we receive the sacrament of confession and renting of the sick, and then the Holy Eucharist po, sa mga may sakit ngayon, magsamba kayo lagi. Then gamitin yung mga sacramentals. You can do deliverance to your house. You can do deliverance to your family circle po. And then, mag-unwenting of senses ako sa inyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bow down your head. You do implore, Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father and the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant now and forever, through Christ our Lord. Amen. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Mag-sign of the cross kayo sa noon ninyo. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts, ang inyong mga tenga. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God, ang ating mga mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ, ang ating ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life, ang ating bibig. I consecrate your chest that you may believe in God, ang ating dibdib. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service, ang inyong mga balikan. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name, ang inyong mga balikan. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name, yung mga kamay. I consecrate your feet that you may walk in His ways, ang inyong mga paa. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Receive the salt of wisdom, it be to you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. At magpasalamat ako sa inyo lahat sa walang humpay na pagsubaybay at panonood at pag-suporta sa ating mga evangelization at sa ating mga project, no, sa St. Michael Exorcism Center. At patuloy pa yung sa sunod na mga araw. So may 3 building pa tayong itayo, no, na pwede kayo magbigay ng isang hard block, no, isang kabilya, no. It is owned by the Diocese of Tagbilaran. At this coming first week po, meron tayong sinusuportaan na mga seminarian, 25 seminarians po. So, pwede din kayo mag-share para sa bukasyon at sa evangelization natin. Malaking tulong po yan, yung mga market preachers natin na wala ng trabaho, ay tinutulungan po sa pamagitan ng programa natin. So, maraming salamat po. Ito yung mga tinutulungan natin ng mga evangelizers. Every week po natin itong pinadalhan. Mga 4 years na po tayo nito, no? Nandito po ito sa, wait muna, yung mga market evangelizers natin, no? Wala. Isa na yun. Mga market evangelizers natin, na kita nyo yung mga market preachers natin, no? Ito po, sila mga evangelizers natin, si Brother June, Brother John Paul, Brother Jimmy Rolorata, Brother Euloheo Benate, no? Si Sister Kili Sineros, no? Brother Aljan, no? Fade Sakulingan, Edgar Laugan, Alan Javier, Doming Sinon, Brother Roland Misa, Brother Clyde Gitgano sa Cebu, si Brother Marcelo Ahok, Eugene Gapo, at
Brother Joseph Idusma, no, John Do Alabado. So yan po yung makareceive sa ating mga na pinadala niyo. Maraming salamat na 4 years na po na sinusuportahan natin ng mga evangelizers. At dahil po yan sa walang humpay na tulong ninyo at nakatulong na din tayo ng mga seminaryan. So, hindi ko kaya na gagastos ng 25 seminaryan, pero sa tulong ninyo, kayang-kaya natin po. This coming first week po, more than 100,000 po yung babayad natin sa seminaryo. At may pumapasok na po, mga 40,000 po. So, mag-ask muna ako ni Ate Jojo Idusma, yung ating committee sa sa mga scholars. Meron na tayong 50 scholars sa ministry po. Dahil po yan sa walang kumpay na tulong ninyo. At makapatayo na tayo ng bahay sa isang seminaryan po. Maraming salamat po sa inyo. Nakaabot na po yung pera natin, 100,000. So this coming Merkules ay pupunta ako sa lupa para titingnan natin. Magmi-meeting kami ni Brother Kaloy dahil every semester magpatayo tayo ng bahay at sa tulong po ng mga supporters natin. At nakalikom na po tayo ng 100,000 para doon. No? Salamat po sa inyo. Sa pamagitan natin dito, makatulong tayo kahit 2% lang sa blessing natin. I-share natin every month po 2% para sa mga mahihirap or 10%. Depende po yan sa inyo, no? So makatulong po tayo, no? At tuwang-tuwa po yung seminaryan at simulan na natin next week po. Mag-update lang ako sa mga para makita ninyo na meron na tayong plano sa bahay. Brother Vincent, pwede ba ipakita mo yung plano natin sa bahay? Saan ko ba ito isend? Ito yung Sa GC po. sa GC, sa BB Face? Yes po. Sige. Isesend ko para makita ninyo. Ito yung plano natin sa seminaryan, no? Na wala ng bahay po, wala ding lupa. Salamat ni Ate Mercy, nagbigay siya ng 100 square meters na lupa. And then, nasaan na ba yun? Nandito. Ito yung natin. Ipakita mo, brother, BB Face. Nasaan na yung BB Face? Nawala. Hindi na BB. No. Hindi ko makita. Hindi ko makita dito. Nandito na. Ito, BB Face. Nandito. Nakita mo, bro? Wala pa po, Father. Ayan na, meron na. Ipakita mo yan. Yan po yung design natin, kapatid. 100,000 po yan. No? Pakita ko sa inyo. So, first, nabahay natin yan. No? Na tinutulong natin. Ipakita mo, bro. Yan! Nakita nyo na. Nakita nyo na. Simple lang po. So, simulan na natin yan. So, pupunta pa tayo sa lupa. Titignan natin yung lupa ni Ate Mercy. Nagbigay ng 100 meters. Square meters. And then, yan po yung ipatayo natin ng bahay. Meron na po tayo, nakagather na po tayo. Sa sunod sa semester siguro, maghanap naman tayo ng tutulungan natin. So, maraming salamat po sa inyo. Ang Diyos na po magsukli sa kabutihan ninyo. At mag-exit ako ng mauna dahil magsagawa ko ng aklat, Brother Angel. So, sa mga experience natin, ating isulat po. So, Monday at Tuesday po, magsusulat po tayo. At ginagawa natin yan para marami pa tayong matutulungan. Ang proceeds niyan, itutulong natin sa ministry at sa charity ng ministry natin. So, ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo. Fighting Maria, Tatax FD with a humble heart. God bless! God bless, bro! Brother Angel, patuloy kayo, ha? God bless po, Father. Nandyan ba si Ate Edna? Yes po, Father. Sige. Bye-bye, Ate Edna. God bless. Goodbye. Bye-bye po. So, nag-exit na tayo, mga kapatid. And then, may promise ako sa inyo, di ba? Na mag-live tayo sa Buhay ng Santo. Quick live lang po tayo. So, salamat sa mga nagpadala ng stars. Si Sister Juliana Magbanua. Juliet Ginigado. 50 stars. Si Marilo Magno. Oy, bumalik na si Ate Marilo. So, 500 stars and 600 stars and 400 stars. Ang dami, no? Salamat, Ate Marilo. No, bumalik ka na. Si Ate Mercy. No, 200 stars. At 300 stars. Salamat, Ate. Si Sarah Myth Dolanas. No, salamat po. Magre-live po tayo.